Aba, pwede po ba nating ipalakpak ang ating mga kamay para sa Panginoon? Hallelujah! Pinupuri ka namin. Dinadakila ang iyong pangalan sa lugar na ito. Amen! Hallelujah, we praise the name, Jesus. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwa ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugat ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat at kailanman, hindi nagbabago. Oh, ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat at kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Hali, tunay nga Panginoon ay kay tapat. Hallelujah! Umaawit, nagpupuri, nagdiriwa ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugat ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Oh, ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Patuloy po natin ideklara para sa Panginoon. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Oh, ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Hali, ngayon pong umaga na ito, patuloy natin pupurihin ang Panginoon sa lugar na ito. Amen! Pagpapalay, bumubuhos na Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan, Yahweh, Yahweh. Sa Kanya'y may tagumpay, Yahweh, Yahweh. Isigaw ng lahat ng nilalang, Yahweh. Papatuloy po natin itiklara para sa Panginoon. Papalay, bumubuhos na Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan, Yahweh, Yahweh. Sa Kanya'y may tagumpay, Yahweh, Yahweh. Isigaw ng lahat ng nilalang, Yahweh, Yahweh. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Oh, ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh
Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! 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 Come on, church! Pwede po ba ibigay po natin yung pinaka-the best na pagsamba at palakpak po sa Panginoon sa umaga pong ito? Come on! You can do better than that! Hallelujah! Hallelujah! We praise your name in this place, God! Amen and amen. No? Pwede po ba, bago po tayo dumako po sa awitan po natin patuloy sa umaga po na ito, can we just shout, Good morning, Jesus! Good morning, Jesus! One more, good morning, Jesus! Good morning, Jesus! Amen and amen. Sino po dito sa umaga pong ito? That's why you are here. Because you want to give back the honor to the Lord. Amen? How good and faithful God is sa ating pong mga buhay. Amen po ba? And this morning, itataas po natin ang ating pong mga puso sa Panginoon. Dadakilain po natin ang pangalan po ng Ama po natin sa umaga pong ito. Amen ba, church? So this morning, can we just open our mouth to the Lord right now? Pasalamatan po natin ang Diyos. Sambahin po natin ang pangalan po ng Diyos sa umaga po na ito. Oh Jesus, open the heavens wide, God. Say hallelujah. We worship you. Come on, I'll give you some minute. Purihin po natin ang Panginoon. Sinasamba, itataas ang ngalan mo. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa'yo. Ang aming bayay pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umaawit sa'yo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lamang. Awitin po natin muli sa umpisa. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa'yo. Ang aming bayay, O Diyos. Ang aming bayay
sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang ang Diyos, mapalad ang bayan na. With all of our hearts, let's sing. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang ang Diyos. Hallelujah! Sing hallelujah! Yeah. Come on, let's continue to open our mouth to the Lord. Flow in the Spirit. Sing hallelujah. Lord, as one nation, God, we are lifting our hearts. We are lifting our voice to you. Sing hallelujah. Papuri sa'yo. Papuri sa'yo. Salamat na Diyos. Pinupuri ka. Pinupuri ka. Alleluia. Alleluia. Pinupuri ka namin. Alleluia, Alleluia. Pinupuri ka namin. Alleluia, Alleluia. Pinupuri ka namin. All of our voices. Let's declare it this morning. Pinupuri ka namin. Alleluia, Alleluia. Pinupuri ka namin. Alleluia, Alleluia. Pinupuri ka naman. Let's declare it. Hallelujah, Alleluia. Pinupuri ka namin. Alleluia, Alleluia. Pinupuri ka namin. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang ang Diyos. Come on, church. Awitin po natin sa Panginoon. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod.
sa Panginoon. sa'yo Let's declare it. Kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo. ang kapurihan. Kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang karangalan. Kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa amin, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Come on. Awitin po natin ang buong puso sa Panginoon. For God deserves the worship, the praises that we can give. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong halwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. All your voices. Jesus sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Ito po ang laman ng puso namin, Panginoon, sa umagang ito. Yes, Lord, tanggapin mo po ang aming kapurihan. Tanggapin mo po ang aming pagpaparangal, Panginoon, sa iyong pangalan. Ngayon at Hallelujah. magpakailanman. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Ama naming Diyos na nasa langit, Ikaw po ang aming Panginoon ng mga hukbo. Salamat po, Panginoon, pagkat Ikaw ang aming pong tagapagtanggol. Ikaw po ang aming pong lakas, Panginoon. Ikaw ang aming dahilan ng aming pong mga tagumpay. Kaya ang umagang ito, Panginoon, Lord, nandito po kami. Ito po ang mga awit ng aming pong mga puso. Ang bigyan ka naming karangalan at pagdakila. Kaya ang umagang ito, Panginoon, hayaan mo nga po na Lord, ang mga pusong ito, Panginoon, ay patuloy na maglabas ng punong-puno ng pasasalamat. Yes, God. Church, sa umagang ito, pasalamatan mo ang Panginoon. Simulan mong pasalamatan ng Panginoon na sa bawat araw, hindi niya tayo iniiwan. Kaya tayo nakakapagpatuloy. Ito'y dahil sa mga tulong niya. Siya yung totoong matibay nating sandigan. Kaya ang umagang ito, pasalamatan mo ang Panginoon. Simulan mong buksan ang iyong bibig. Magsalita ka ng mga magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa iyo. Itaas mo ang Panginoon. Parangalan mo ang Panginoon sa iyong pamilya. Parangalan mo ang Panginoon sa iyong kalusugan, sa iyong hanap buhay.
Hallelujah! Lord, tanggapin mo po ang mga pasasalamat namin sa umagang ito. Salamat, Lord, pagka ang araw na ito ay araw ng aming pong pagdiriwang, pagkat totoong tapat ka. Kaya hayaan mo nga pong mapuno ng pasasalamat ang lugar na ito. Dahil deserve mo po ang lahat ng ito. Minsan pa, itaas natin ang ating mga kamay at awitin po natin ang awit na ito na mula sa puso. Hallelujah. Come on, church. Habang umaawit ka, may ginagawa ang Lord. Maniwala ka sa umagang ito. May kapangyarihang tumadaloy sa iyong pagsamba. Pupurihin ka Come on, sa church. awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Yes, Lord. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan. Sa'yo ang kapurihan. Kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Tanggapin mo po, Panginoon, ang mga papuri namin. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan. Yes, O God. Ito ang laman ng puso namin, Panginoon. Ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Come on, church, maniwala Higit ka. pa sa kalangitan, Available ang kapangyarihan ng Lord ang sa iyong umagang ito. kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Hallelujah. Sabi po sa salita ng Panginoon sa Pilipos chapter 4 verse 6, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan niyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Church, sa umagang ito, hindi ko po alam kung anong mga sitwasyong meron po ang bawat isa. Pero malinaw na sinasabi ng Panginoon, ang Panginoon ang siyang kasama natin. Kaya huwag tayong mag-alala. Dahil ang Diyos na ating sinasamba ay Diyos na makapangyarihan. Diyos na maaasahan. Jesus. Diyos na panalo. Na walang hihigit sa Kanya. Kaya sa umagang ito, naniniwala po ako, Panginoon, na sa amin pong pagsamba, meron ka na pong rinirestore sa mga buhay namin. Behind the scene, you are working, O God. Yes, God. Yan ang aming Diyos na sinasamba. Kaya maraming salamat, Lord. Na Ikaw po ang aming Diyos na buhay. Yes, Lord. Proven and tested na po ang katapatan mo sa buhay namin. Kaya Lord, mabubuhay kaming patuloy ka naming pasasalamatan. At mga panalangin po namin, Lord, inaangkin po namin, we are answered prayer. Sa umagang ito, Lord, naniniwala po kami. Pinangahawakan na namin ang tagumpay. Dahil ang aming Diyos na pinaglilingkuran ay Diyos na mananagumpay. Diyos na tagapagtanggol ng buhay namin. Kaya maraming salamat po, Ama. Patuloy mong palakasin ang aming pananampalataya. Patuloy nga, Panginoon, patuloy mo pong ituon ang aming mga mata sa iyo. Lalo tigit sa umagang ito. At sa umagang ito, Lord, nag-e-expect pa po kami na meron ka pong gagawin sa gawain pong ito. Wala kayong lalagpasan. Lahat ng mga babae at lalaki sa lugar pong ito, katatagpuan
apuin mo, Yes, aming Ama. Lord. Dahil available ang kapangyarihan mo. Kaya Lord, salamat po. Yes, Tanggapin mo Lord. po ang pasasalamat ng bawat isa po sa amin. Hallelujah, Kamon Church. Palakpakan natin ang pinaka-the best na palakpak ang hari ng mga hari, ang Diyos ng mga Diyos. Yes, God. So it's good to be in the house of God. Amen? Amen, church. Hallelujah. Alam niyo po, this is the second to the last Sunday of September and next week po, it's gonna be the last. And then, September is gone. Hallelujah. Amen. Ang bilis po ba? Ang bilis po ng araw na po. Amen. And before po I proceed po sa ating pag-uusapan, bilang nabanggit din po yung ating ibang ministries, actually po, no, also our church also goes to the jail po no, every Friday. Ngayon po, Friday na. Previously po, Mondays po yun. But right now po, it will be Friday na po no, at 3 p.m. So actually po, 1 year na po tayong pupunta po doon. No, consecutively going there. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Naniniwala po kami, tayo po, no, naniniwala po tayo as a church family, no one is beyond redemption. Kahit po nasa loob ng kulungan, kayang abutin ni Lord. Amen po. No, at kayang mabago ang buhay kahit nasa loob ng kulungan. Naalala ko nga po, meron po minsan isang tao doon nagpa-totoo. Sabi niya po, kung kailan siya nakulong, doon siya nakalaya. Hallelujah. Amen. No po, and this is a good news. And we will be celebrating the first year anniversary po of BJMP, jail ministry po. No? So if you want to also plant a seed, no, for this cause, please feel free to contact me or you can also reach Pastor June Bendanya and Pastor Rosemary Lagasca. Amen. Pari po bang pakiyugyug mo muna yung katabi mo, sabihin mo, ano na muna, alarm na, let's all wake up. Amen. Yan, tapos pakibate, sabihin mo, good morning, I am blessed to be with you today. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Alam niyo po, before we dive in po, sa atin pong pag-uusapan, let's just do a quick recap of what happened po for the past 2 months po of this year, ng July, August rather, no po, nung previous months. July and August po, yung series po natin is once again, ano pong title? The God I Know. And nakilala po natin yung iba pong pangalan ng ating Panginoon. Ano nga po yung iba po? Sige po, sigaw nyo nga po yung inyo pong naalala. Amen. Ano pa po? Ayan. Grabe naman. Tapos narinig mo ang katabi mo, grabe, kilala mo na si Lord. Ayun, no? Elohim, sige pa po, no? Jehovah Rohi, Tzidkenu, Shalom, Nisi, sige. Sabihin natin yan, basta po maalala natin, kasi po naniniwala po ako, the more nakilala mo si Lord, the more na mas na-inlove ka kay Lord, at the more na mas lalo kang lalapit kay Lord. Amen. Amen. No po, napag-usapan natin yun last week, Tzidkenu, the Lord, Jehovah Tzidkenu, amen. The Lord our righteousness. Alam niyo po, that topic, sobrang ganda po. Kasi I was also given the chance to speak po sa Kalumpit. The same topic po, Jehovah Tzidkenu. And you know po, grabe po, no? Because I believe, sabi po din po sa Bible, no one is righteous. But we thank God because He is our righteousness. Amen. No, that's why whenever we look at the cross, I hope po that it communicates sa bawat isa po sa atin na minsan isang araw may nagbayad para sa ating makasalanan para tayo mabuhay ng payak. Amen. No, minsan isang araw may gumawa po ng kaparaanan para sa bawat isa po sa atin. Sabi po doon sa Bible, the Lord is our righteousness. Hindi lamang sinabi doon that the Lord is righteous. Meaning, He is also our righteousness because He is righteous. Therefore, we can stand right now. Amen. And ngayon po, no, I'm so excited to share to you the Word of God kasi po, this Word po, no, it allows us na maalala po natin at patuloy pa po nating mas makilala kung sino si Lord. No? So ang ngayong umaga po, pag-usapan po natin, ang isa po pong pangalan ng ating Panginoon na matatagpuan po natin sa Bible, for sure, no, pag-usapan po natin si Jehovah Sabaoth or the Lord of Hosts. Amen. So we are going to unravel this po, no, this name. But before I proceed po and before I move forward, I would just like to also acknowledge our senior pastor, Reverend Emil Benedicto, is watching right now. In behalf po of our senior pastor also, welcome po sa ating worship and to those who worship service and to those who are worshiping online. Ayan po, pag-usapan po natin yung Jehovah Sabaoth or the Lord of Hosts. When we say host po, ano pong unang pumapasok sa ating isipan? Alin po, host sa tubig. Joke. Ano ba po? Pag host, pag mga yung mga
Pag kunwari may party, yung mga host, amen, all right, ganon. So magandang umaga po, ako nga po para si ganyan, hindi po ganon. But pag-usapan po natin, ano po ba yung ibig sabihin po ng the Lord of Hosts or Jehovah Sabaoth in the Bible? So, alam niyo po, the word Sabaoth is not the same as Sabbath. So it came from the word, in the Hebrew word po, pag pinonounce po natin is Tsevaoth. Tsevaoth, which means armies, hosts, or multitudes. When we say armies, alam po yan, angel armies. No po, speaking of course, spiritually, in the heavenly realm, of course. No, armies, hosts, multitudes. When we say host, the maker, the creator of this world. Amen. Ibig sabihin po, kung atin pong i-define yan para mas maintindihan natin, the Lord of everything. Lord natin. Multitudes. No? Lord po natin. Tayo po yan. So when translated into Greek po, no, I believe it's also posted there, no? When translated, it is Septuagint, it's Kyrios Sabaoth. So ganun din naman po yung meaning nun. Nilagay ko lang para dagdag kaalaman. Amen. Pero paano nga, sige, basahin nyo nga po din para hindi lamang po ako nahirapan, para parehas po tayo. Ano po yung ibig sabihin? When translated into Greek, pakibasa. Yan. No, at least pare-parehas po tayo appear. Amen. Hallelujah. Amen. So, ang bottom line naman po nito, when we say Jehovah Sabaoth, we are declaring that God is the commander in chief of heavenly armies. Alam niyo po yung ating pong Diyos na pinunta po dito ay ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Mga over the past few weeks po, no, nakakatuwa kasi ito po yung pinag-aaralan natin, nakikilala natin si God. Nakikilala natin si Lord, kung sino si Lord sa buhay natin, kung sino siya sa buhay natin, at ano yung ginagawa ni Lord para sa iyo at para sa akin. No po, totoo po ito sa akin at totoo po ito sa bawat isa. Manonotice po natin yung progression po ng ating mga pinag-usapan. If I could just start, as Shepherd Jehovah Rohai, He cares for us personally. May paki si Lord dyan sa katabi mo. May paki si Lord sa iyo. Because He is intentional and He is very, very personal. No, the best thing about God is very personal si Lord. No, alam niya yung ating mga daing, alam niya yung ating mga hinanakit, alam niya lahat. Because He is a personal God. No, the best thing about God as well, He is not just a Sunday kind of God. Hindi lamang siya tuwing linggong Panginoon. Andiyan ka ba? No, hindi lamang siya pag tuwing prayer works na pang Panginoon. Hindi lang siya Panginoon pag nagpi-prayer works ka, or hindi lang siya Panginoon tuwing nagpi-pray ka, but He is an everyday God. Every minute God, every second God. He is very personal. No? And He is also what? Whenever we need peace, He is our Jehovah Shalom. Sino dito minsan dumadaan sa mga panahon sa buhay niya na, di ko maintindihan, Lord, bakit ganito? Andiyan ka ba? No. Kaya gusto mong gusto mo ng kapayapaan. And here comes God, Jehovah Shalom. I am your peace. I will give you peace. Kasi yun si Lord. No, nakikilala natin siya over the course of how many months already? 2 months, running 3 ngayong September. The 3 months na, no, I hope po no, na nagkakaroon po tayo ng retention or nagkakaroon po ng pagkakakilanlan kay Lord. Kung sino po yung ating Diyos na pinaglilingkuran. Pag may pagkukulang, pag meron tayong mga kahinaan, meron tayong pinagpipray na kagalingan, He is our Jehovah Rapha. Pag may kailangan, Lord, provide. Jehovah, that is the God that we serve. Ibig sabihin po, malaki po yung ating Diyos. He is not just a small God. Hindi lamang siya maliit ang Diyos, hindi siya pang small-time God. He is a big-time God. No, more than actually big, more than words could describe, He is that God. So ibig sabihin, yung pinupuntahan po natin dito, ibig sabihin po, makapangyarihang Diyos. Hindi lamang sabi-sabi. Amen. No? Kaya nga po, no, I always get to remind everyone, please, whenever we come here in this place, let's come with our faith. No? Dala-dala natin yung pananampalataya. We carry this faith, no? We carry this, belief that He is the God who made the heavens and the earth. No, this is the God that we serve. And last week nga, pinapag-usapan po natin as righteousness, He covers all our shame. Tinakpan niya, no? Sabi niya doon sa
In the Bible, sabi doon, he knew no sin. Wala siyang alam na wala siyang ginawang kasalanan at all. He is very righteous. But hindi lamang sa sinabi doon na righteous lang si Lord, but He is our righteousness. Kasi hindi natin kaya. Walang righteous. Tingnan mo yung katabi mo ngayon, mukhang perfect yan. Pero nagkakamali din yan. Amen. Pumapalya din yan. But thank you, Lord. Hallelujah. The Lord is our righteousness. This is the God that we serve, church. No, He's not just dealing with you. He is declaring His rules sa bawat isa po sa atin. No? Nak, I got you covered. Ako ang Diyos na pinaglilingkuran mo. I am your personal God. Sobrang the best ni Lord. I hope po, na naiintindihan po natin na yung atin pong pinag-uusapan dito tuwing linggo, He is that God. May kayang gawin si Lord. No, hindi lang siya an attendance God na kailangan kong umattend just for the sake of my attendance. Para lang, dahil wala naman akong ginagawa ng Sunday, but no, God wants to speak to us today. Anak, hindi ako ganun. More than ako dyan. No, and that's what I believe. God can do miracles. No, God can do something in our lives. Sino po dito minsan nakakaramdam po ng alin? Nakakaramdam ka ng parang mag-isa ka na lang sa laban mo. Amen. No, sinasabi natin, Lord, puro na lang laban. Kailan ba yung grand finals? Andiyan ka ba? No? Kailan ba yung finals ng laban na to? But you know what? Maybe tahimik na yung ikaw, minsan tahimik ka na lang na umiiyak, minsan tahimik ka na lang na lumalaban. No, paggabi, tumitingin ka sa alin, sa bubong. Panginoon, yan. Anong gagawin ko? Panalangin number 1. Kasi nga, host Joke lang po. So may mga ganun po, no? May mga pagkakataon po sa mga buhay natin. But I would just like to declare us today sa bawat isa po sa atin, no? Or even into myself, I may look weak. I may look outnumbered, kulang-kulang. I may look mahina. But I am never alone. Jehovah Sabaoth fights for me. And that's the same thing with you. Shall we all stand up on our feet today? Shall we just read the Word of God in the book of 1 Samuel, chapter 1, verse 30. Sabay-sabay na po nating basahin. Hindi ko na po nilagay lahat ng verses, but let's just go to where it first mentioned in the Bible. It says there, in 3 to 1, let's all read. Year after year, this man, Elkanah, went up from his town to worship and sacrifice to the Lord of hosts at Shiloh. And Phinehas, the 2 sons of Eli, were priests of the Lord. So, in context po, this is the very first time where the Lord of hosts or Jehovah Sabaoth was mentioned. Okay po. But before I proceed and before we move forward po sa ating pag-uusapan, shall we just acknowledge God's presence? Amen. Shall we look to the Lord in prayer? Let's close our eyes. Let's bow down our heads today. Hallelujah. God, we can sense your presence here today, Lord. Maraming salamat. Holy Spirit, I pray, durugin mo, Panginoon, ang kailangan durugin, God. Kung sa akin ang kailangan, wa sa akin, Lord. Anything that is not of you right now, Lord, hindi sa'yo galing, Lord God. We rebuke that right now. Lord God, hindi yan welcome here, Lord God. We just want to welcome your presence here. The only welcome persona here is you, God. Holy Spirit, you're the only welcome here. So we welcome you, Lord. Anything, Panginoon, na hindi sa iyo, Panginoon, we rebuke that in the name of Jesus. And right now, God, I pray, Lord God, for a focused, Lord God, and attentive mind, Lord God. Buksan mo po ang aming kaisipan, buksan mo po ang aming mga mata at ang aming mga tenga, Lord God, upang malaya kang makakilos sa aming kalagitnaan ngayon. Jehovah Sabaoth, Lord of hosts, patuloy mo nga, Panginoon, na kami tulungan. Tulungan po kami, Panginoon, upang makita kung sino ka. Maraming salamat, God. And I pray today, Lord, encourage our faith. And give us, Lord, once again, the courage to trust in you, of who you are, of what you can do. Lord, dalangin ko po din, Lord, kasangkapanin mo lamang po ang iyong lingkod. I am weak, but you are strong. Maging daluyan lamang po ng iyong pagpapala at maging alulod lamang po, Panginoon. Ikaw pong maitaas po, wala pong ibang maitaas na pangalan. Ikaw lamang, God. Lord, I pray for your presence, God. Lord, I pray, Lord God, for a double portion and increase, God, right now. Lord, upang malaya po kami, Lord God. At upang, Lord, patuloy na tumimo sa aming mga kaisipan. At lalabas kami sa lugar nito mamaya, Panginoon, na dala-dala kung sino ka.
understanding of who you are in our lives. Maraming salamat, Lord, and thank you, Lord God, for your presence, God. We acknowledge you. We honor you. Holy Spirit, we want more today. I love you, God. We love you, Lord. But thank you for loving us more. To you all the glory, to you all the honor and all the adoration that you alone deserves. This all we pray in the matchless name of our dear Lord Jesus Christ. And everybody shout aloud, Amen and Amen. Sige po, palakpakan po natin si God. Hallelujah. And maaari po ba, can I just request, can we just give the best clap of praise to the Lord? Yung palakpak na pang Panginoon. Come on. Hallelujah. Come on, yung may pananampalataya. Come on, just give Him praise today. Let's welcome Him. Let's acknowledge Him. Let's honor Him. Hallelujah. And we may now all be seated. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo ngayon, you are already blessed. Amen. Alam niyo po, no, if you can continue to carry that atmosphere with us here today, alam niyo po yun, talagang pag pinakpakan natin si Lord, talagang palakpakan mo si God. No? Pero pag sinabi talaga nating Amen, Amen God, that's for me. Amen. That's the word for me. Amen. No po, you can preach with me as well. Alam niyo po sa atin pong binasa, this was the time of Hannah. No, isang babae po na barren, hindi po siya magkaanak. Okay? Wala po siyang anak. And during this time, it's really an important issue to them. It's an important issue to them na alin po, pag wala kang anak, ibig sabihin, no, wala kang legacy na may iwan. And during that time, and in that culture, sobrang big deal po yun sa kanila. Okay po, and even now, I think, I would say, no, I for one would say, na alin, na big deal din po yan even now. Na po, na parang pag hindi ka magkaanak, of course, there's gonna be troubles in you. No, there's gonna be what? Overthinking. Tapos dagdag pa, pag binasa pa po natin yan down the line, inaasar pa po siya ng rival wife. No, kasi po si Elkanah, mayroon po siyang isa pang wife. During that time, pwede din po yan sa culture nila. Ngayon, sabihin mo sa katabi mo, bawal na yun. Amen. Bawal yun. So yun na po yun, no, ngayon. So but during that time, into their culture, it was allowed. No po, so inaasar po siya ni Elkanah, ni Peninnah. No, isang asawa pa po ni Elkanah. Inaasar pa po siya. Alam niyo po yun. Tapos in her longing, umiyak na po siya kasi nga gusto niya pong magkaanak. In her pain, si Hannah po, she cried out to the Lord of hosts. Na po, umiyak po siya sa Jehovah Sabaoth na ating pinag-uusapan ngayon. At ito po yung pinaka-first time at pinaka-una na nabanggit po yung Jehovah Sabaoth. Alam niyo po yun, no? Pag sinabi po kasi natin, ano po, the Lord of hosts, alin, armies, heavenly armies, na po, multitude, hosts. At alam niyo po, hindi po sa battlefield, hindi po sa hari, hindi din po sa alin, sa malalaking bagay, nabanggit yung Jehovah Sabaoth. Pero nabanggit po ito sa alin, in the tears of a broken woman. Wala sa labanan. Amen? Wala sa labanan na pisikal, pero may labanan sa puso at isipan at pananampalataya. Sino dito minsan may magaganon sa buhay? May laban, inner. May laban sa isipan, may laban sa puso. Wala sa labas, hindi kita sa labas, pero pag nasa loob na lang ng bahayan, mag-isa na lang yan, may laban. Are you here? Na po? Ganun din po, alam niyo po, unang nabanggit yung Jehovah Sabaoth or the Lord of Hosts in the Bible, not in the big battle, not in war. No, na sobrang daming armies, hindi ganun. Pero doon po siya nabanggit sa isang babaeng umiiyak. Desperado. Lord, katagpuin mo ako. Lord, yung aking panalangin, kung kalooban mo, sana mangyari. At hindi niya tinigilan. Nag-pray po talaga siya. Kasi po, number one, I would just go straight to my point. Number one, Jehovah Sabaoth hears the cry of the broken. Sino po dito broken? Amen. Naririnig niya po yan. No? Sino po dito? Alam mo yun? Alam mong pumunta ka sa lugar na ito, hindi ka buo. No, maybe. Dahil sa alin, relationships. Dahil siguro sa alin, sa career. Dahil siguro sa alin pa. Mga parte sa ating mga buhay na pinapipray natin ng matagal. Pero Lord, bakit wala pa rin nangyayari? But you know what, church? Just like Hannah, she went through, pinagdaanan niya ito. So she prayed what? Desperately. She prayed desperately. Alam niyo po, sa sobrang pagpipray niya, her lips po, no? Gumagalaw po yung kanyang labi, pero wala pong lumalabas na salita dahil sobrang umiyak po siya. Sa kakaiyak niya, wala nang lumalabas na alin. Nawawalan na siya ng boses. Wala nang salita. Ang nabasa po natin doon si Eli. No? Si Eli sabi niya, lasing ka ba? Akala niya lasing na si Hannah sa kakaiyak. No? Nalasing na yung babae, ganyan. Pag binasa niyo po yun sa 1 Samuel,
I will just be sharing to you the story of what happened. Yung po yun, no? Akala niya lasing na si Hannah sa kakaiyak. Pero ang hindi po alam ng tao, kahit wala nang lumalabas sa boses po kay Hannah, naririnig yun ni Jehovah Sabaoth, which is our Lord. May mga pagkakataon sa mga buhay po natin na sobrang, ano niyo po yun, no? May mga pagkakataon na hindi mo na kailangan sabihin pa sa iba din. Amen. No, you're fighting your own battles. Here in your heart. Of course, here in your mind as well. But it says in the book of Psalm 34, verse 18, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Kagaya po na aking nabanggit kanina, si Lord po personal. Whenever we are broken, He is very personal to us, very near to us, malapit sa atin. No? He is close to the air that we breathe. No, mas malapit pa. No, sa hangin, parang hangin na inaano natin po, hinihinga po natin. Ganun po kalapit si Lord. Ganun po yung ating Diyos na pinaglilingkuran. Si Lord po, hindi po siya nai-intimidate pag tayo ay umiiyak. In fact po, no, ang langit po nagre-respond whenever we come desperate to the Lord. Kailan po huli po tayong dumapit sa Panginoon na may matinding pangangailangan? No po? Or maaaring pag hinayaan na lang po natin kasi ito yung mga nangyayari sa buhay ko, okay na, hayaan mo na. Sanay na ako, andiyan ka ba? Minsan po sa isang bahay, kanina po sa 8 a.m. po, no, may mga bata po, kasama po tayo doon. Even here, no po. Minsan po sa pamilya or even in the room, kapag may batang umiiyak, tingnan mo, madaming lilingon, andiyan ka ba? Tama po ba? No? Pwede pong paiyakin pa, joke lang. Joke lang, fog na. Ayan, no? Pag may batang umiiyak, lilingon. May lilingon dyan, makikinig pero lilingon, titingnan kung sino yung umiiyak, tama po ba? No po, may ganon, kapag umiyak na yung bata, parang lahat napapatingin, ganon din po si Lord sa atin. No, pag tayo po ay naiiyak na kapag ang anak niya umiiyak, nakuha na po natin yung attention ni Lord. No, lalong-lalo na when we come into desperation. Pag naiyak ka na, Lord, bakit ganito, bakit ganyan? But God would come to us. No, nakukuha natin yung attention ni Lord whenever we cry to Him, whenever we are hungry, pag tayo ay gutom at uhaw sa salita ng Panginoon. Kahit gaano kaingay ang paligid, pupuntahan yan. Ganon din po yung magulang, tama po ba? Kasi ganon din po yung ating Diyos na pinaglilingkuran. Once again, He is a personal God. No, personal po yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Yung buong langit, titingnan, ay umiiyak yung anak ng ating Panginoon. No po, makakalapit tayo kay Lord kasi unang-una tayo po ay anak niya. Anak ni Lord yung katabi mo. Anak ka ni Lord, anak tayo ng Panginoon na pinaglilingkuran po natin. No po, na pag naintindihan po natin kung sino tayo sa mata ng Diyos, mas maiintindihan natin yung buhay. Mas maiintindihan natin si Lord. No po, na ikaw may plano pa pala sa'yo si Lord. Akala mo hanggang dito na lang pero hindi pa tapos sa'yo si Lord. No, hindi pa tapos si Lord sa bawat isa sa atin. Hindi ka stranger. You belong into a family. It says in the book of Psalm 34 verse 15, hindi ko na po nalagay dyan, but the eyes of the Lord, Psalm 34:15 po, no, the eyes of the Lord are on the righteous and His ears are attentive to their cry. Ganun po yung ating Diyos. Sabi nga po, kahit hindi pa po tayo pinapanganak, before I was woven to the depths of the earth, God already know us. Kilala na tayo ni Lord. No? Yung katabi mo ngayon, kilala ni Lord yan, hindi pa pinapanganak yan. Kasi nga, ganun si God. No, the Lord of hosts, Jehovah Sabaoth. No, the moment na tayo po ay naiiyakan niya pag nag-worship tayo, no, kagaya ng kinanta po natin kanina, pupurihin ka sa awit. No po, whenever we come to Him and worship and we're just adoring Him, Lord, salamat. Then we can sense His presence. Alam mong talagang naramdaman mo si God. Kasi nga, ganun si Lord. Very personal, malapit si God. Ganun din po sa bawat isa sa atin. At alam niya po, pag tayo po, no, helpless po tayo pag wala si Lord. Simula po nung pinanganak ka hanggang ngayon, naniniwala po ako may isang araw po doon na akala mo yun na yung katapusan mo. Andiyan ka ba? Naniniwala ako simula nung pinanganak ka hanggang ngayon, may mga pagkakataon doon na alin, Lord, tulungan mo ko. Andiyan ka ba?
Pero andito ka pa ngayon kasi nga tinulungan ka ni Lord. Andito ako ngayon kasi nga tinulungan ako ni God. Ganun po yung ating Diyos. No po, minsan na ano lang natin, parang natitake for granted lang yung ginagawa ni God kasi nga normal na ginagawa ni Lord yon. Pero sa totoo lang, ang dami ng beses na tayo ay tinawid ni God. Ang dami ng beses na pinakita ni Lord yung kapangyarihan niya. Dahil masyado na tayong nasanay. Ano ba yan, Lord? Walang nangyayari sa buhay ko. Saka ba? Ang daming blessings ni God actually. Amen. Sobrang daming blessings ni Lord. That's why whenever we come to Him, si Lord sobrang welcoming. No, napag-usapan na natin siya, the Lord is our shepherd. No, I lack nothing. This is the God that we serve. The best yung pinaglilingkuran natin, church. No? That's why alam niyo po yun, no, whenever we have the chance to get to worship Him, or I just wanna get all out. Kasi ito yung Diyos na pinaglilingkuran ko, hindi lang ito yung Diyos na pinaglilingkuran ko eh. Amen. So kapatid, kung mo isipin ang iyak mo ay walang halaga, no? Whenever you cry about, there are so many things. Kahit nga dito tayo, pag nag-worship tayo, when you know na you're carrying something in your heart, and just worshiping God, Lord, hindi ko naintindihan. Pero whenever you step into the presence of God, parang wala ka ng daladala, amen? Iniiwan mo na lang. Tapos, bigay mo na kay Lord. Bigyan na natin kay God. Kasi po, Jehovah Sabaoth po, no? Kagaya po ni Hannah, nung siya po ay umiyak, siya po ay narinig ni Lord. Jehovah Sabaoth is not deaf to the tears of the desperate. Pag tayo po ay lumalapit sa Kanya, pag tayo po ay dumadaing sa ating Panginoon, no? Kung tatanungin ko po ang bawat isa sa atin, maiyak ka po bang hindi mo na madaing sa iba? Maiyak po ba tayo na hindi na natin masabi sa iba? Naniniwala po ako, I for one would say, even me, no? Na okay na lang siguro idiretso ko na kay Lord to. Pero the good news about this church is that naririnig ni Lord yun. Yun yung the best doon. Alam ni Lord, narinig ni Lord. Kasi nga, ang ating Diyos na pinaglilingkuran, Jehovah Sabaoth, the Lord of Hosts, hindi po siya bingi. Hindi po siya bulag. Kita ni Lord yun. No, yung ating mga daing, narinig ni Lord yun. I remember po, nung ako po ay college pa, sabi ko, Lord, makagraduate lang ako sana. Ganyan. Naalala ko kasi nasa Catholic pa po ako noon. Tapos, kinakausap ko yung yung santo po. Gusto ko lang graduate. Paano kaya? Tapos mga ganun. Pero syempre, umiyak ka na nun kasi, of course, life is not easy. But thankfully, God is good. Amen. No po. So I made it through. I graduated college. Yun nga po. Yung talagang pinipipray ko, nag-whisper ako noon. Pagka lalo na pag another semester ulit, Lord, kailangan ko mapa-enroll. Ganyan. Tapos alam niyo po yun, no? Wala po akong na-skip from first year to fifth year. I was carried by prayer and I was carried by God. Narinig ni Lord yun. No, in His time. No, may iba-iba po tayong journey. Pero naniniwala po ako, whenever we we hold to the truth of God's promises, pag pinanghawakan natin, talagang gagawin ni Lord. Kasi nga, hindi sinungaling si Lord. Yun po yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Kaya po kung may pinanghawakan ka, panghawakan mo, gawin mo, paniwalaan mo. Amen. Sige po, palakpakan natin si God. Alam niyo po, hindi ko po alam, siguro pa pag tinanong niyo po yung mga katabi niyo or isa-isahin niyo po yan, naniniwala po ako mayroong story po yan of breakthrough. Kung paano siya ni Lord tinawid or paano nagbigay si Lord ng answered prayer dyan. No po, maaring sa pamilya, maaring sa'yo, nung single ka pa, hanggang sa nag-asawa ka, hanggang sa nagkaroon ka na ng pamilya, hanggang sa nagkaroon ka na ng apo, kung paano nag-provide si Lord. Kasi nga, narinig at nakita ni Lord yung ating mga sitwasyon. Amen. Kaya panghawakan lang po natin. Number 2, Jehovah Sabaoth rules over all our circumstances. Sa lahat daw po ng ating mga pinagdadaanan. The word host po, no, again, is equal to alin? Ibig sabihin po, by definition, it's armies. No? Just on the next slide, if you can flash it as well. No, armies, multitudes, hosts. Alam niyo po, not just heavenly angels, but all created powers. Lahat po. Alam niyo po, if we are going to study yung even the universe, if we're going to study the galaxy and stuff, kita natin, grabe si Lord, no?
kalkulado, tamang distance sa sun, tamang distance sa moon. Kasi pag yung sumobra pa lang, sunog tayo. Alam niyo yun? No? Walang buhay, walang life. He's very personal and he's very intentional. No, there are things in my life as well as I journeyed. Bakit ko kaya pinagdaanan yun? And then I realized, kagaya ni Joseph, kailangan pagdaanan para makarating ka doon sa dapat mong papuntahan. Pero kailangan may panghawakan. Kailangan may panghawakan. Kaya Hannah, just like Hannah, he cried out to Jehovah Sabaoth during that time. Kasi alam niya, kung si Lord yung nagko-command sa heavenly armies, surely, kayang-kaya niyang mag-provide sa akin. Amen. Kung si Lord kayang gawin to, maliit lang sa Kanya to. Amen. No, kung ito yung pinapanalangin po natin, pag inano po natin, no, talagang tinignan natin sa pinakamalaking possibilities. Kung kayang gawin ni Lord yon, mas talong kayang gawin ni Lord sa akin yun. Amen. Kasi nga po yun, no, kailangan po talaga natin ng pananampalataya. And whenever I get to pray, Lord, I pray, increase my faith. Yun po yun. It does make sense now. Na kailangan po nating, manalangin na, Lord, patibayin mo po yung aking pananampalataya, but Lord, please, add mo pa po. More pa. Amen. Ayun po, different faith, different levels of faith. Sa mga siguro, pag ikaw, nag-aaral ka, Lord, gusto ko pong makatapos, gusto kong gusto kong maabot o ganyan. Of course, there's a certain level of faith there. No, pero pag ikaw nag-uumapa ko ng faith, kahit hindi mo pa nakikita talagang tatakbuhan mo lang yan, lalakaran mo lang yan. Kasi nga, naniniwala ka na ang sasama sa'yo si Lord. Not by your own might, not by your own merit, because the God that we serve can do it. Kayang-kaya ni Lord. No? Kaya po pala si Hannah, kilala niya at alam niya kung sino yung nilalapitan niya. Now, I pray po sa bawat isa po sa atin. Sana po kilala po natin kung sino po yung pinupunta po natin dito. That is the God that we serve, Jehovah Sabaoth, the Lord of hosts. In Isaiah chapter 6, verse 3, it says there, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. Ang ibig sabihin lamang po niyan, wala pong hindi sakop si Lord. Walang bagay na hindi sakop po ng Kanyang authority. Kahit yung problema po natin, sino po dito dumating ka sa lugar na ito na may problemado ka? Niya ka ba? May problema ka, no? Certain things, small things, but still there is. Or there are things that you are celebrating. Congratulations po, we are celebrating with you. Siguro dumating ka rin dito na carrying your what? Your weaknesses, the same thing as me. Bawat isa po sa atin, o yung mga sitwasyon po natin na akala natin imposible nang malutasan. Maaaring dala-dala po natin yon. Pero alam niyo po yung feeling na, alam niyo po yung yung mga VIP persons, no? VIP na nga, persons pa. Mga VIP po, no? May kasama po silang mga guard. Tama? May masama silang mga ano pa bang tawag sa mga aside sa guard? Basta yon, may kasama silang mga marshal, ganyan. Yan, may kasama po silang ganyan. Di ba po maglalakad sila, feeling safe sila? Kasi nga, walang gagalaw sa kanila eh. May kasama ko, lalaki ng mga katawan nito. No, subukan nyo. Na po, ganun yung mga tapos di ba po, pag may mga kahit nga yung president, may mga nakasama mga pulis yan, nakapalibot. Kaya para maging safe, you know at church, every day we are surrounded by that. Kasi surrounded tayo ni Lord. So therefore, we can walk confidently, we can journey this world confidently. Knowing na yung kasama natin si God. Ganun po yun. Alam niyo po, kahit nga sa magtutropa, pag may kilala kang, ito, malakas to. Kumpiyansa ka na, hindi ka mapapahamak. Amen. Na po, pag alam mong hindi ka pababayaan itong kaibigan mo, ikaw din, kumpiyansa ka, ay kasama ko to. Safe ako. The same thing with God po. Kung kilala mo kung sino yung kasama mo, iba yung galawan mo talaga. Iba yung level of trust. Iba yung level of what? Faith. So po, sana po, no? I also pray in my life as well, God, na dumating ako into that. Dun sa level na grabe talaga yung pananampalataya. Oh, okay yan. Kaya ni Lord yan. Amen. No? Because the thing about faith, it will make you look stupid. Ay, hindi nag-make sense. Wala. Kasi gusto natin, sure ball, sure win. Nandiyan ka ba? Amen. Pero yung pananampalataya po kasi hindi ganon. Confidence in the things not seen. And hope for the things not seen yet. Hindi mo pa nakikita.
Amen. Kasi kung sure we're not, sure ball, of course, there's no faith there. But one thing is just for sure, of course, at the end of this life, si Lord naman yung ating ultimate prize. Yun naman po yun. Ganon din po si Lord sa atin, no? But imagine po natin, kasama mo, hindi lang malaking kaibigan, hindi lang malaking tropa. Ang kasama mo po yung commander po ng buong mundo. Amen. Yung gumawa po ng buong mundo. And you know what, church? Sometimes it's just cringe. Oo nga, ganyan kalalaki. But you know what? If you really dig that into your heart, pa talagang inano mo yan sa puso mo na ito yung pinaglilingkuran natin, alam mo, grabe yung confidence natin in faith. Kaya ni Lord to. You know, at church right now, I'm also of course, a young adult, of course, no, a professional as well, but also a pastor. But you know, at church, of course, serving in a full-time ministry. Of course, may mga ano yan, may mga family, ganyan-ganyan. But you know, at church, the best thing about it right now, no, when I was studying this, and then my family could get to understand certain things. Pero kaya ni Lord yan. Alam mo, get to speak faith to them as well. Pero nagpo-provide naman po si Lord. Just like how He is providing for us. Yung mga ganon, kung paano po na-provide sa atin si God, ganon din po sa akin, so don't worry po. Amen. That level of faith, you know what, church, sabi ko pa kay Lord, sana pa more pa. Amen. No, that I would have to doubt your goodness. No, hindi mo na kailangan pagdudahan yung katapatan ni Lord sa buhay po natin. Kasi kung ginawa niya noon, mas kaya niya ngayon. Amen. No, maaaring ikaw, you are carrying what? Sickness or diseases or anything. Fear, alin pa, financial struggles, taas kamay. Amen. Akala nila yun na yung magdudurog sa kanila. Akala natin yun na yung magdudurog sa atin, but hindi natin, alam mo yun, hindi natin na nanonotice. But good thing, ito po yung sinasabi ni Lord sa atin. Si Lord po yung kasama natin. Jehovah Sabaoth, the Lord of hosts. Kaya ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, panampalatayanan mo. Pero ang tanong ko ngayon, ano bang pinapanampalatayanan mo pa ngayon? Ano ba yon? Ano yung pinapanawalaan mo pa ngayon? Ano yung pinangahawakan mo pa ngayon? No, doon po yun mag-activate yung ating pananampalataya. That's why we stand true and we try to take hold of God's promises. Kailangan may pinanghahawakan po tayo. Kailangan may pinanghahawakan tayong pangako ni Lord. No po, panghawakan natin. At pag pinanghawakan natin, panampalatayanan natin. Kasi kaya ni Lord. Lalong-lalo na at kalooban ni Lord. In Psalm 27 verse 3, I think hindi ko din po nalagay sa slide, but you can just put it in your notes. Psalm 27 verse 3, though an army besiege me, my heart will not fear. Yung aking puso ay hindi matatakot. Though war break out against me, magkaroon man ng giyera o magkaroon man ng away, even then I will be confident. Kahit anong mangyari, ako ay magiging confident. Bakit? Kasi, amen. Bigyan ng jacket yan. Amen. Hallelujah. Amen. Kasi kasama natin si Lord. Tama. Kasi kasama natin si Lord. It sounds cliche, pero totoo po yun. Kasama natin si Lord. Sa anumang pinagdadaanan natin, kasama natin si God. But of course, it takes obedience. No, it takes certain surrendering sa ating Panginoon. Jehovah Sabaoth reigns over heaven and earth. Nothing escapes His command. Kung anong sinabi ni Lord, alam mo, the best thing about God is that, kung saan Kanya ilalagay, gagawa siya ng paraan, mapunta ka lang doon. Amen? That's why it's no accident as to why we are here. Kung bakit ka nandito ngayon. Kung bakit ako nandito ngayon. Kasi nga, ganun si Lord. He's sovereign. No, maaring naman pong hindi po tayo part of a church family, but we are here. Especially because God is planned sa bawat isa po sa atin, no, trying to impact one life to another. No po, nakaupo lang po kayo dyan, akala nyo hindi po kayo nagkakaroon ng impact. Actually po, you are creating an impact. You're creating an impact already. And I will close with this po. This is my last point. Jehovah Sabaoth fights my battles because I am weak. Jehovah Sabaoth fights the battles of the weak. Sino po dito mahina? Lahat po tayo. Amen. Alam niyo po, even me standing now, I'm actually
24 hours a week na. 24 hours na pong gising. Hallelujah. But you know what? I had to realize, talagang into action din ngayon. I may be weak, but God is strong. Hallelujah. We're just conserving energy, but you know what? God is fighting our battles. Even up to this point. When I am weak, then I am strong. Now I understand. Hallelujah. Ano po yun, even Paul, sabi niya, kung pwede lang sana matanggal yung thorn in the flesh sa kanya. Pero sabi ni Lord sa kanya, in your weakness, my grace is sufficient. Sufficient yung grasya ng Panginoon. Alam niyo po kung bakit pa tayo nandito ngayon, sabi mo sa katabi mo, grasya lang. Wala kang may pagmamayabang, kapatid. Amen. Even me, standing here, nakakatayo po ako dito and then hindi po din ako perfecto because I'm also journeying with you. I'm also weak, but God is our strength. Amen. As we fast forward po in the book of Samuel, 1 Samuel, let's look in the book of 1 Samuel chapter 17, verse 45. This is about David and Goliath. Sino po dito nakakaalam na po ng story na yun? Ayan, so ko na lang po, i-rundown ko na lang to the very, ito yung pinaka-heart na gusto ko pong i-pinpoint. Sabi po dun sa 1 Samuel chapter 17, verse 45, this is David telling Goliath, you come against me with sword, spear, and javelin, but I come against you in the name of Jehovah Sabaoth, the God of the armies of Israel. Now we have noticed right now, kanina po kay Hannah, yung battle niya is what? Inner thoughts, her faith, sa heart niya, Lord, kung loloobin mo. No, she even cried so much na wala nang lumalabas sa boses niya. That's the battle that she is fighting, and she prayed to the Lord of hosts. Jehovah Sabaoth, kilala niya yung nilalapitan niya. The Lord who is going to fight her battles, kahit hindi po yung talagang, espadahan. Pero yung laban sa isipan, sino dito merong laban sa isipan paminsan? Amen. Even sa faith, Lord, kaya pa ba to? Lord, bakit ganito? Bakit ganyan? No? We are fighting our own battles. Everyone here, magkakaiba po tayo, pero may nilalaban. Pero the best thing about this, sabi po ni David, you come against me with sword, ikaw may espada ka. No? Ikaw meron kang kalasag, you have javelin, pero ako meron akong Diyos. Andiyan ka ba? Amen. And it's the same thing. Kung si David pinanalo kung si Lord pinanalo ang laban ni David, all the more sa bawat isa po sa atin. Kung pinanalo niya noon, ipapanalo niya pa rin ngayon. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Amen. You know what, church, no? Ironic things nakita natin in contrast, some battles are being fought inside our heads. No? Some battles naman are being fought through, siguro kiskisan in the family, andiyan ka ba? No, some battles are also being fought. Kagaya nga ngayon po, magkakaroon po tayo ng rally doon sa Luneta Park. No? But you know what, church? Later on, let's just proceed to that. But going back rather, David was just basically saying, ikaw, meron kang panglaban, meron kang sandata panglaban, pero ako, meron akong Diyos. Now, church, if I can just ask you, sino dito may Lord? Hallelujah. Amen. I hope that we could get that confidence already. Lord, dahil ikaw ang kasama ko, panalo ako. Amen. Alam niyo po, kung modern day, siguro yun yung laban, no? Ngayon, kasi paano ba ngayon? Mga naka-rubber shoes na, ganyan. Tapos maayos yung pantalon, maayos yung damit. Tapos si David naka-tsinelas. No, parang gano'n, contrast or just difference in this modern day. Wala siyang armor, wala siyang sword. Ang meron lamang po siya, ano po yung pinanggamit niya? Slingshot or tirador. Amen. But you know po, hindi po yung napanalo sa kanya. Hindi po yung slingshot yung nagpanalo sa kanya. Amen. Yung napanalo po sa kanya, knowing that God is with him kahit anong dala niya. No? Sometimes we thought that life is all about having this. Fighting this battle with this. Kasi nga gusto natin sure win eh. Kailangan ito ma-accomplish ko to, ma-accomplish ko yan para makalaban ako, para panalo ko sa dulo. That's what we thought. Amen. In the logical thinking, that's what we thought. We have to be prepared. Are we here? And there's nothing wrong with that.
But, as Christians, we are called to live by, not by. Amen. Does that make sense now? To live by faith and not by sight. Kaya minsan kapatid, no, minsan pakiramdam natin, ganyan din po tayo, feeling natin kulang tayo, walang credentials, andiyan ka ba? Wala tayong resources, wala tayong full gear to face life's battles. We thought that. Pero tandaan po natin, kung kasama natin si Jehovah Sabaoth, the Lord of Hosts, hindi ka talo. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka talo. No? That's why I love this when David declared, "You come against me with sword, spear, and javelin, but I come to you against you in the name of the Lord Almighty," or the Lord of Hosts, Jehovah Sabaoth. No, parang sinabi ni David, bro, may gear ka, ako may Diyos. Andiyan ka ba? In Zechariah chapter 4, verse 6, "Not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord of Hosts." Now, we can try to fight our battles with our own wisdom, with our own strength, with all our abilities. But, alam niyo po yun, your weakness is the perfect stage for God's strength. Amen. Can we all stand up on our feet today? Hallelujah. Who loves the God's presence here today? Amen. Amen. You know what, church? The God who heard Hannah's cry is the same God who defeated Goliath. Ibig sabihin nito, church, kung ginawa ni Lord noon, kaya din ni Lord gawin para sa iyo ngayon. No, kung narinig ni Lord noon, narinig din ni Lord ngayon. Kung nakita ni Lord noon, nakita din ni Lord ngayon. So therefore, kapatid, panalo ka. Because the Lord of Hosts, Jehovah Sabaoth, is fighting for us. And I don't know about you, maybe may Goliath kang kinakaharap ngayon. No? Will you face it with your own strength? Or you will face it with God? Not by power, not by my might, not by my power, but by the Spirit of God. It's the same thing as we journey life sa bawat isa po sa atin. Habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, it's all about knowing who is with us. Shall we close our eyes and bow down our heads today? Hindi ko alam ano po ang laban mo ngayon. For some, siguro, it's like Hannah's cry. May iniiyak ka. No? Meron ka mga silent tears. May mga private battles kang nilalaban. Or for others naman, it's like Goliath. Loud, intimidating yung laban, intimidating yung problema, may mga public giants. But the same Jehovah Sabaoth hears and fights for you. The same Lord of Hosts ang lumalaban sa bawat isa sa atin. Now, as you close your eyes today, as you bow down your head today, I pray that you could carry or dalhin mo ang iyong mga iniiyak sa ating Panginoong Diyos na pagkatiwalaan ng kapangyarihan ng ating Panginoon to let Him fight our battles. Now, as you close your eyes today, we're just going to declare this. Jehovah Sabaoth, the Lord of Hosts, is my God. I will not fear, for you fight for me. In my tears and in my battles, in my weaknesses, you are my strength. When I am weak, you are strong. Hallelujah. Right now, church, I don't know about you personally. I don't know what you're going through personally. Hindi ko alam pinagdadaanan mo. But this is the best thing that I would like to say to you. This is the good news I would like to share to you. Narinig ni Lord yun. Nakita ni Lord. And you know what, church? Sinasamahan kang patuloy ni Lord. God is not intimidated sa ating mga kakulangan. Hindi siya nai-intimidate sa ating mga kahinaan. He is more than willing to journey with you. Right now, are you willing to fight
your battles with God and through God and by God and with God. You know what? You don't have to have everything figured out. Just allow God to journey with you. Allow God to fight your battles with you. Kasi kung kinaya niya noon kay Hannah, kaya niya din para sa iyo ngayon. Kung nagkatotoo para kay Goliath noon, para sa iyo, kaya din ni Lord noon ngayon. I don't know about you right now, church. If there are things in your life right now, if there are areas in your life right now na akala mo imposible na, why don't you just come to God and lift it up to God? Lord, this is my prayer. Even just silent, kahit sabihin mo na lang sa isipan mo, sa puso mo ngayon, I dare you to just say it to God. Maririnig ni Lord yan. Dinig ni Lord yan. Ilang mga answered prayers na ang meron ka? Ilang mga silent prayers na ang dininig ni Lord sa buhay mo? Kaya ngayon, can you just speak faith over your prayers today? Allow God to move right now in this place. Shall we just lift up our hands as a sign, God, I trust you. God, naniniwala ako sa iyo. God, dumidepende ako sa iyo. Hindi ko kaya, pero kaya mo. Hallelujah. While every hands are being lifted up to God, Lord, you see the hands of your people, Father. You see the hands, Lord. You hear the cries of your people. Nakikita mo, Panginoon, ang sitwasyon ng iyong mga anak. Thank you for fighting our battles. Ikaw po ang aming tunay na Diyos na pinaglilingkuran. Wala na pong iba. Yes, God. Kaya nga ngayong umaga, Panginoon, pupurihin ka namin, tadakilain ka namin, itataas ka namin. Hallelujah. Let's worship God today. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Minsan pa ating ideklara ngayong umaga. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ating ideklara. Hallelujah. Ikaw ang tunay na Diyos. Ng buong puso, Ika'y walang awitin mo kasama ng iyong mga panalangin. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming Minsan pa, tinig. ideklara natin sa ating Panginoong Diyos. Sisigaw sa buong Hallelujah. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Minsan pa ating ideklara ang kalakilaan ng ating Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilan mo. Kadakilan mo. Kadakilan mo. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Patuloy namin idideklara ang kapangyarihan mo, Panginoon. Right now, church, before we part ways today,
Carry this home with you. That the same God who hears Hannah's cry, the same God who fought David's battles, parehong Diyos na itinawid ang mga Israelites, ay ang parehong Diyos na ating pinaglilingkuran ngayon. Kung active ang salita ng Diyos noon, kung active ang kanyang kapangyarihan noon, active pa rin ang kapangyarihan niya ngayon. Hindi lamang para sa kanya, hindi lang parang sa akin, pero para sa iyo rin. Panghawakan natin, lakaran natin, lakayan natin ang ating pananampalataya sapagkat ang ating Diyos ay malaking Diyos. Kaya ng ating Diyos. Naririnig tayo ng ating Diyos. Huwag kang mapagod, kapatid. May mga pagkakataon sa ating mga buhay na akala natin imposible na, nakakapagod na. Pero patuloy lang tayong manampalataya. Patuloy lamang tayong mamag-asa. Because the Lord of hosts, Jehovah Sabaoth, is fighting our battles as well. Naririnig niya tayo, nakikita niya tayo. The Creator of the heavens and the earth knows us by name. Kilala ka niya sa pangalan, hindi sa iyong kasalanan. Amen. Kilala ka niya bilang anak niya. God, we just want to thank you, Lord God, today. Kilala mo po yung mga anak, God, na nandito sa lugar na ito, Panginoon. Alam mo ang kanilang mga pinagdaanan. Alam mo, Panginoon, minsan isang araw, God, na napagod sila. Napagod kami, Panginoon. May mga isang araw, Panginoon, sa aming mga buhay na akala namin katapusan. Salamat na, Lord. Salamat, Lord. Sapagkat hindi mo kami iniwan. Amen. Sapagkat kami ay iyong patuloy na sinamahan sa kabila po ng aming mga kahinaan at kakulangan. Yes, Ikaw pa rin po ay nandiyan. Amen. Walang katulad na Diyos na kagaya mo, Panginoon. Jehovah Sabaoth, we thank you. We honor you. Yes, God. Right now, church, for at least a minute, maaari bang sabihin mo lang sa Panginoon anything that you would like to say to God? Ikaw lamang at ang Diyos. Hindi mo kailangan lakasan. Kahit ibulong mo lang, naririnig ni Lord yan. At habang binubulong mo yan, can you just have the confidence that God is gonna fight for you? Ilalabang ka ni Lord. Not by our own might, hindi sa sobrang galing natin, hindi sa sobrang lakas natin, pero dahil sa Kanya, sa Espiritu ng ating Diyos. But by the Spirit of God. Parang hindi mo kaya, pero kaya niya. Parang imposible sa'yo, pero posible sa Kanya. Maring hindi maaari sa'yo, pero maaari sa Panginoon. Kaya ni Lord. Kaya ni Lord for you. Restoration, kaya ni Lord for me and for you. Redemption, kaya ni Lord for me and for you. Provision, kaya ni Lord. Amen. Healing, kaya ni Lord. Amen. Everything is possible if we just trust God. We trust in you, Lord. We honor you, God, and we acknowledge your power here in Yes, this God. place, God. Jesus. I pray today, Lord, that there's going to be a good news happening. Lord God, right after this service, Father, we declare that in faith. Lord God, may ginagawa ka, Panginoon, kumikilos ka, Panginoon, the God of angels, armies. You are doing something behind the scenes. Lord, you are doing something. You are fighting our battles. Hallelujah, in Jesus' name, in Jesus' name. That's why right now, Light Church family, mga magulang, mga kapatid, I don't know about you, but God is making a way for you. Amen. Gumagawa ng kaparaanan si Lord para sa bawat isa sa atin. Sa gitna ng ating kahinaan, sa ating mga kakulangan, kumikilos pa rin ang ating Diyos sapagkat siya ay walang limitasyon. Kaya ni Lord yan. And right now, I know that you're praying for your own personal prayers. But I also just want to pray and lift up our country, the Philippines. Right now, nagkakaroon po ng rally sa Luneta Park. Shall we just take part in just agreement that God can also redeem our country? Philippines is for Jesus. God can do it. God can do it to have a system that is true and noble,
that is righteous, that is Christ-like. Lord, it is possible in Jesus' name. So we just declare that today. Hallelujah, Lord. All the systems, Panginoon, na corrupt, God. Lord God, winawaksin namin ito, Panginoon. You're going to make a way for our country. We pray. Jesus' name. In Jesus' name, we declare your power. In Jesus' name, we declare in agreement, God, that you can do it, Lord. And Lord, you're going to expose all the wrong things, God. You're going to expose, Lord, all the corrupt, God. And Lord, you are going to replace it, Lord, with a fresh start in the Philippines, Panginoon. Lord, we are going to rise once again. Hindi kami lulubog, Panginoon, but God, we declare that today in agreement in Jesus' name. Amen. In Jesus' name, Father, we're going to move forward, Lord God, and increase for the Philippines, God. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we pray and we declare your power. Jehovah Sabaoth, Lord, hindi ka lang pang may kawayan, pang Pilipinas ka at pang buong mundo, Panginoon. You can do it, God. We believe that. That's our faith today. Lord, you can carry it out in Jesus' name. Hallelujah. 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 We declare that right now, Lord. Lord, sa aming mga buhay, mga personal, Panginoon, ng mga daing, you can carry it out. Lord God, I believe right now. We believe that right now, Lord God. We declare that in this atmosphere, Panginoon, you are making a way for the Philippines to rise up again. Yes, in God. Jesus' name. In Jesus' name, Lord God. Touch who needs to be touched, Lord. Reveal yourself to those who need to let them know, Lord God, to know you, Panginoon. And Lord, I just pray, Lord God, and declare fear of the Lord, Panginoon, sa aming mga officials. To those who are running the country, Panginoon, I pray for the fear of the Lord in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, God. Right now, Lord, we know, just like how you made a way for your sons and daughters in Israel. Lord, we are captive, Panginoon, by corruption. We are captive, Lord God, by wrong systems, Lord God, for dirty systems, Lord. But Lord, you are setting us free to that. You are making a way for us. Amen. In Jesus' name. Shall we all lift up our hands and let's all receive the prayer blessing. The Lord bless you. The Lord keep you. I receive. May the Lord's face shine upon you. I receive. Receive the salvation of your family. I receive. Receive that whatever your hand touches will be blessed. I receive. Receive the fruit of the Spirit. I receive. Receive your answered prayer today. I receive. Receive the confidence of God today. I receive. Receive increase today. I receive. Love. I Receive receive. joy. I Receive receive. hope. I receive. Peace. I receive. And receive your victory today. I receive. Hallelujah, Father. We thank you, Lord, for being a powerful God, for being a faithful God, for being a good God in our lives. Maraming salamat, Lord. And Lord, lalabas kami sa lugar na ito, Panginoon, dala-dala ang kapayapaan at katagumpayan na nagmumula sa iyo, Panginoon. We thank you, Lord, for being the God in our lives. Jehovah Sabaoth, the Lord of hosts, we worship you, we honor you, we adore you. And thank you for being with us, God. Tunay nga po, Panginoon, na wala kaming kayang gawin kung kami ay hiwalay sa iyo. Kaya patuloy kaming dedepende sa iyo, Panginoon. Maluwalhati ka sa aming mga buhay, Lord. Makita sa amin, Panginoon, ang kadakilaan ng iyong kapangyarihan sa aming mga buhay. At Lord, ito pong aming samot dalangin. And all the praises, let all the adoration, and let all the glory, Lord, receive it. It's all yours. This all we pray in the matchless name of our dear Lord Jesus Christ. And everybody shout aloud, Amen! Amen! Come on, let's give him a big praise today. Hallelujah! Woo! Somebody shout, Hallelujah! Hallelujah! Amen and amen. Tapos na po ang ating gawain po, church. See you all next week. And let's all shine for Jesus. God bless, church.